Ika nga ni Gat Jose Rizal, ang hindi marunong magmahal sa sariling wika ay higit pa sa hayop at malansang isda. Pero paano kung wala na o namatay na ang wika? Ayon sa UNESCO, ang isang wika ay alive o active kung 200,000 nagsasalita o gumagamit nito. Kung mas mababa sa bilang na yan, nanganganib na ang wika. May 130 wika ngayon sa Pilipinas ayon sa Komisyon sa Wikang Filipino at anila, 4 na po ang nanganganib ng maglaho. Numero 1 rito ang wikang Arta ng mga taga-barangay Disimungal sa Nagtipunan Quirino na sa 10 na lang ang nagsasalita. May 4 na katutubong wika na wala nang nagsasalita. Isa po sa pangunahing rason kung bakit nanganganib ang wika ay yung pag-alis mo sa iyong ancestral domain. Kadalasan daw sa mga katutubong nakikipagsapalaran, mas sinasambit na ang wika sa pinupuntahang lugar. Kung hindi na sila babalik sa komunidad, mahihinto ang paglaganap at pagtuturo ng kanilang wika. Kaya naglunsad ang KWF ng mga proyektong magsasalba sa mga wikang nanganganib, gaya ng pagtatayo ng bahay wika. Dito ay tinuturo sa mga kabataan ang kanilang katutubong wika bago pa sila pumasok sa formal school. Inumpisa nito noong 2018 sa Barangay Bangkal sa Abukay, Bataan. Kami pag sa bahay, wikang katutubo. Ultimo pong mga anak ko, wikang katutubo. At yung mga teacher, sinasabi namin na sila ay nakipamuhay sa community namin, tinuturuan ay katutubo, kailangan mag-aral sila ng wikang katutubo. 12 IP communities po ang magbukon dito sa Bataan. Magbukon po ang gamit po namin sa bahay at yun po ang isang sikreto na mapreserba mo po ang wika ay unang-unang gamitin sa bahay. Nagtatayo rin ito sa Negros at Kasiguran, Aurora. Isang matagalang programa po kasi ang pagbuhay sa isang nanganganib na wika o muling pagpapalakas dito. Taong 2000 pa sinimulan at sa loob ng mahabang panahon, ang aklatan sa lansangan ni Hernando Guanlao sa Barangay La Paz, Makati City naging bukas 24 oras sa mga nais makapagbasa. Libre niyang ibinabahagi sa lahat ang mga libro sa tinawag niyang Reading Club 2000. Nag-umpisa ito sa 50 libro na nahanap niya sa kanilang bahay, na ngayon libo-libo na. Maraming nangangailangan ng kaalaman hanggang sa kaduluduluhan ng bansa natin. Kulang na kulang ang kaalaman na nakasulat. 200 libro nawawala dito araw-araw, hinihiram. 200 masasayang tao. Digital man ang panahon at marami man ang kaalamang nakukuha online. Para kay Mang Nani, iba pa rin ang kaalamang galing sa bawat pahina ng binubuklat na aklat. At para maabot ang mas maraming uhaw sa kaalaman, meron siyang book van na bumabiyahe para sa mga reading activities sa iba't ibang lugar. May e-trike din kapag nag-iikot at namimigay ng mga libreng libro. Yung pagbibigay ng walang bayad, ng libre, isang serbisyo o pagtulong sa ating kapwa na mamanahin ng iba't ibang henerasyon. Ang adhikain ni Mang Nani nakahikayat at tinularan din ng iba, gaya ni Rica Acebuche na taga Samar. Ang mga libreng libro ni Mang Nani ipinadadala ni Rica sa kanyang probinsya para mamulat din ang mga kababayan niya sa pagbabasa. Doon kasi sa amin wala masyadong yung mga reading center sa mga school. Kaya gusto ko na magkaroon din ng mga ganun. Kasi nung high school kasi ako, yun, I love books talaga. Ang kanilang misyong makatulong sa kapwa at maipahatid ang kahalagahan ng pagbabasa, talagang one for the books. Si tatay ang ano, hali? Halimaw. Halimaw. Haligi ng tahanan. Hala, nabago na pala ang role ni tatay? Eh, si nanay, ilaw pa rin ba ng tahanan? Si nanay naman ang ano? Ibon. Ibon ng tahanan? Ano na sa taas? Ano na? Buti na lang at hindi ito sineryoso ni Teacher Frederick ng San Fernando Elementary School sa Romblon. Nabigla ko talaga ako, ma'am. Kumbaga, ha? Tapos may sumigaw ng ibon. Ha? Nakakasyak po talaga.
Ilan lang ito sa mga aliw na moments sa classroom ni Teacher Frederick, aka Inday Kalipay sa kanyang page, kung saan bida rin ang kanyang mga bibo at makulit na grade 1 pupils. Extra effort daw talagang turuan sila at makuha ang atensyon. Sawa. Siyempre man pag nakikita ng mga bata na parang wala kang gana, wala kang energy, nakikita ko rin sila na parang ang lalamya, ang tatamlay. Sa 8 kalahating taon na nagtuturo siya, isang important lesson ang kanyang natutuhan. For me, the best visual aid or resources na maibibigay sa bata ay yung ating sarili. Ang ating pagiging resourceful, ang ating pagiging creative, at the same time ang ating pagiging cheerful na siya nagbibigay ng happiness sa teaching and learning process.